Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, para po sa Catholic Social Teaching Gaudium et Spes, ang mga otoridad ay obligadong ipatupad ang batas alinsunod sa kung ano ang tama at nang kumikilala sa dignidad at karapatan ng tao. Ang pagpapatupad ng batas, kapanalig, ay nakatuon dapat sa kabutihang panglahat o common good at sa pagpapanatili ng kaayusan ng kapayapaan. Noong nakaraang Lunes, formal na itinalaga si Police General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Pinalitan niya ang retirong si Romel Francisco Marbil. Si General Torre ay ang kauna-unahang PNP chief na nagtapos sa Philippine National Police Academy or PNPA. Bago maging PNP chief, siya ay nagsilbing hepe ng Quezon City Police District noong 2022, Acting Regional Police Director ng Davao noong 2024, at Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong taon ding iyon. Nakilala si General Torre nang pangunahan niya ang pag-aresto kay Apollo Kibuloy ng grupong Kingdom of Jesus Christ na nahaharap nga sa mga kaso ng sexual misconduct. Siya rin ang namuno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso upang harapin ang mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ang ICC. Sa kanyang talumpati bilang bagong PNP chief, siniguro ni General Torre na kikilalanin ng PNP ang ating mga karapatan at titiyaking ligtas tayo sa pamamagitan ng tatlong haligi: agarang serbisyong publiko, pagkakaisa at kasiglahan ng kapulisan at pananagutan. Ipinangako rin niyang nakabatay sa batas at human rights ang mga aksyon ng kapulisan. Sa kabila ng mga pangakong ito, kapanalig, nabahala ang ilan sa pahayag ni General Torre tungkol sa quota system sa pag-aresto bilang performance metric ng mga pulis. Nabanggit kasi ng bagong hepe na paramihan ng maisasagawang aresto ang gagamiting batayan ng promotion ng mga pulis. Hinamon ng Commission on Human Rights na maglabas ng malinaw na direktiba si General Torre dahil posibleng abusuhin ng mga otoridad ang ating mga karapatan para makapagpakitang gilas. Paalala pa ng CHR, tiyakin dapat ng ating kapulisan na ang gagawin nilang pag-aresto ay naitataguyod pa rin ang mga karapatang pantao, human rights, na susunod ang batas, rule of law, at may tunay at matibay na ebidensya. May sagradong tungkulin, kapanalig, ang kapulisan na panatilihin ang ating kaligtasan. Sinusuportahan din natin ang kanilang paghabol sa mga gumagawa ng illegal at kriminal na gawain at ang kanilang pagsugpo sa illegal na droga at sa krimen. Ngunit atin ding subaybayan kung paano nila isasagawa ang kanilang operasyon nang hindi ito mauwi sa paglapastangan sa dignidad ng tao at kasagraduhan ng buhay. Noong dinidinig sa Kongreso ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte, ibinunyag ng ilang pulis na ginamit ang quota system. Totoo rin daw ang may mga kaso ng pagtatanim ng ebidensya sa mga inosente at suspect kapag isinasagawa ang uplan tokhang. Malinaw na ang quota system ng mga pulis, lantad na lantad ang mahihirap sa mga abuso dahil sa takot at kawalan ng kakayahang kumuha nga ng kanilang abogado. Dapat paalalahanan lagi ang ating mga pulis, kasama si General Torre, dahil maaaring maulit ang karimlan ng pagtapak sa mga karapatang pantao. Kahit na walang pagpatay, kung walang malinaw na patakaran ang performance metric na ito. Kaya kapanalig, ating pinagkakatiwalaan ng kapulisan sa kanilang mga programa upang maisakatuparan nila ang kanilang tungkulin sa sambayanan na to serve and to protect. Yan po ang kanilang slogan.
Pero atin din silang pinapaalalahanan na sila ay hindi mga boss ng batas, kundi mga lingkod ng batas sa totoo lang. Dapat nilang pairalin ng batas ng tama, patas, makatao. Dahil ayon nga sa unang sulat ng San Pablo sa Corinto, 14:33 hanggang 40, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. At kaya dapat nating gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Kapanalig, ipagdasal po natin ang kapulisan. Tunay silang maglingkod sa kapayapaan, kaayusan ng ating lipunan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.